Mapagpalang gabi po sa atin lahat. Ang ibabasa ko po ay para kay Boyet sa Exodus chapter 31 verses 1 to 3. Sabi po rito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko si Besaleel na anak ni Uri at apo ni Hur, na mula sa lipi ni Juda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansinin. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Holy Pastor. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 31 verse 7 to 9. Sila ang gagawa ng toldang tipana, ng kabang ng tipan, ng luklukan ng awa at lahat ng kasangkapan sa timber na kulo. Sila na rin ang gagawa ng misang patungan ng handog na pagkain, butil at ng lahat ng kagamitan nito, ng liwanag, ginto at mga kagamitan nito, ng altar na sunugan ng insinso, ng altar na sinunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ng palangganang hugasan at ng patungan nito. Amen. Mia verse. Exodus 31 verse 10 to 12. At ang mga kasuotang mabuting yari at ang mga banal na kasuotan na pangsuot kay Aaron, sacerdote, at ang mga kasuotan sa kanyang mga anak, upang mga siwa sa katungkulang sacerdote, at ang langis na pangpahid at ang kamangyan na mabangong mga kamangyan na itataan sa dakong banal, ayon sa lahat na inuutos ko sa iyo ay kanilang gagawin. The Sabbath as a sign. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinabi. Yun lang po, purihin ng Diyos. Exodus chapter 31 verse 13 to 15. Salitain mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, katotohanang ipangingiling ninyo ang aking mga sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon na inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Inyong ipangiling ang sabat nga, sapagkat yaong pangiling sa inyo, bawat kumapastangan ay walang pagsalang papatayin, sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay ihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. 6 na araw gagawin ang gawain. Datapwat ang ikapitong araw ay sabat na takdang kapangahingahan, pangiling sa Panginoon. Sino mang gumawa na anumang gawa sa araw ng sabat ay walang pagsalang papatayin. Amen. Amen. Mira verse. Exodus 31 verse 16 to 18. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng sabat na tutuparin ang sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel. Aray ko anak, magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginagawa ng Panginoon ang langit at lupa. At sa ikapitong araw ay nagpahinga at naginhawaan. At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Ang 2 tapyas ng patutuo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Yun lang po, purihin ng Diyos. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa kating ito ay sa Exodus chapter 31 verses 1 to 4 na sinasabi, Now the Lord spoke to Moses saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. 3. I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all kinds of craftsmanship. 4. To make artistic designs for work in gold,
in silver, and in bronze. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, and God bless everyone. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 31 verses 5 to 8. Sabi po dito, He is skilled in engraving and mounting gemstones and in carving wood. He is a master at every craft. And I have personally appointed Oholiab, son of Ahisamach of the tribe of Dan, to be his assistant. Moreover, I have given special skill to all the gifted craftsmen so they can make all the things I have commanded you to make. The tabernacle, the ark of the covenant, the ark's cover, the place of atonement, all the furnishings of the tabernacle, the table and its utensils. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. God bless everyone. Today I will read Exodus chapter 31, verse 9 to 11. The altar of burnt offering and our incense, the basin which is stand, and also the woven garments, both the scarlet garments for Aaron the priest, and the garments for his sons when they serve as priests, and the anointing oil and fragrant incense for the holy place. They are to make them just as I commanded you. Amen. Toto verse. Exodus 31 verse 12 to 14. Then the Lord said to Moses, "Say to the Israelites, you must observe my Sabbath. This will be a sign between me and you for the generations to come. So you may know that I am the Lord, who make you holy. Observe the Sabbath, because it is holy to you. Anyone who desecrates it is to be put to death. Those who do any work on that day must be cut off from their people." Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang pagpapalang gabi po muli. Ang babasahin ko ay sa Exodus chapter 31 verses 15 to 18, English translation. You have 6 days each week for your ordinary work, but the 7th day must be a Sabbath day of complete rest, a holy day dedicated to the Lord. Anyone who works on the Sabbath must be put to the death. The people of Israel must keep the Sabbath day by observing it from generation to generation. This is covenant obligation for all time. It is a permanent sign of my covenant with the people of Israel. For in 6 days the Lord made heaven and earth, but on the 7th day he stopped working and was refreshed. When the Lord finished speaking with Moses on Mount Sinai, he gave him the 2 stone tablets inscribed with the terms of the covenant, written by the finger of God. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. Amen.